Okay, sa punto pong ito, alamin naman natin ang isang ASEAN Forum sa Makati sa ASEAN TV. Ang ASEAN ay tahanan ng ilan sa megacity sa mundo: Singapore, Jakarta, Bangkok sa Thailand, Kuala Lumpur sa Malaysia at Metro Manila sa Pilipinas. Bilang pagsulong sa ideya ng sustainable development sa mga pangunahing lungsod sa rehiyon, inulunsad kamakailan sa ika-13 pagkakataon ang Hitachi Young Leaders Initiative. Ang forum ay may temang ASEAN Perspective on the Social and Environmental Challenges of Designing and Implementing Public Transportation System. This is a very good occasion to look back the past. While we are doing 13th HYLI and also looking forward to look to the future. The main objective is giving the talented student the platform, a stage, for them to become better. Now they are good, but they should be better because they are the future leaders. If you have a good leader, you will be benefited. That is the concept. This is an opportunity for the young talented student to start to grow more, not only academic, but also very socially sensitive person. Very important thing is their keen interest in global issue or regional issue. Through our interview with ASEAN leading people, they all talk about the necessity of the future leadership. Ngayong taon ay mapalad ng bansa na mapili bilang host country. The world is urbanizing. More than 50% of the world's population are living in the cities. This is the era of cities. We see challenges in food security, climate change, congestion. Mula ang 31 participant sa Indonesia, Malaysia, Myanmar, Pilipinas, Singapore, Thailand, Vietnam at Japan. Layunin nitong mas maipaunawa ang hamong kinakaharap ng rehiyon pagdating sa urbanisasyon, industrialisasyon, transportasyon at nagbabagong klima. Tinalakay din dito ang mga alternatibong solusyong magagawa ng mga kabataan bilang mga magiging leader sa hinaharap. Sa pagpasok natin sa ASEAN community, mahalagang bigyang pagkakataon ng kabataan na ipakita ang kanilang potensyal na kanilang magagamit para sa ikauunlad ng kanilang bansa sa hinaharap bilang tunay na mapag-asa ng kanilang bayan.